Another vlog. Okay, ang gagawin ko ngayon, ang i-share ko ngayon ay paano ba magsalin ng langis at saan nilalagay yung langis. Okay? Kung ikaw mag-change oil at ikaw mag-DIY, tingnan mo muna yung number 1, yung milyahe ng sasakyan mo. Dapat pag polysynthetic, 7,000 lang talaga. Sa akin, 7,000 lang kasi hindi ako nagpapaabot ng 10,000 kasi lumalapot. So sa akin, laging 7,000 and then gamit ko polysynthetic. Okay, subok ko na po yung sasakyan na to. Okay? Magmula nung nag-start ko na nabili ko siya, hindi ako gumagamit ng ordinary langis. Ang gamit ko ay polysynthetic na langis. So, effective sa akin, okay naman sa akin. So, depende yan sa inyo, depende rin sa budget. Yan. So, paano ba talaga o saan ba talaga ang location makikita ang lagayan ng langis? Ayan, ito po yun. Engine oil. Kung makikita, may logo yan. Ayan, no? Okay. So, kung ikaw ay nagtanggal na doon sa drain, okay, nakatulo na siya, binalik mo na yung drain plug, at saka yung oil filter, yan yung oil filter ay bago na, binalik mo na rin, nakahigpitan mo na, so ibig sabihin safe na, malinis na yung, mahigpit na yung ilalim pareho, pwede ka na magsali ng langis. Okay, ilan ba ang langis na kinakarga ko dito sa Toyota Vios? Okay, ito yung aking langis na ginagamit. Okay, ayan, so kung mapapansin, yung tatlo na yung buo, ito kalahati. Okay, yung bawat isa nito ay 1 litro. Ayan, no? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 3 at kalahati ang ginagamit ko. Okay, 3 at kalahati lang ang kinakarga ko kasi saktong-sakto lang doon sa dipstick. Okay, so ilalagay ko muna itong bawas na to. Okay, saan ba siya nilalagay? Dito. Kung medyo pasmado ang kamay mo, gumamit ka na lang ng imbudo. Ayan, ayan siya. So kung mapapansin mo yung langis, malabnaw. Sobrang labnaw. Yan po kasi ang gamit ko, polysynthetic. Okay, hindi totoo na, para sa akin ha, hindi ako naniniwala dun sa iba na mas malapot, mas magandang andar ng makina. Hindi po. Para sa akin, yung puwersahan kasi, yung mga parts kasi, hirap sumabay, hirap siya mag-pump, lalo na pag mainit na, kung ang langis ay gagamitin ay malapot. Okay, so depende po sa ano, no? Pero para sa akin, ang pinakasubok ko na ginagamit ay yung polysynthetic. Brand na no, pero sa akin kasi, doon lang ako bumibili doon sa doon sa gasolinahan kasi para nasisigurado ko na hindi ako madadali ng mga fake na mga gasolina langis. Ayan. So dito ko siya nilagay. Unang nilagay ko kalahati. Okay? Yung next ko naman ilalagay yung mga buo. Ayan. Tapos ang gagawin ko dito, papatuluin ko muna siya dito sa takip. Kasi sayang din eh. Yan, itataob ko siya dyan. Tataob ko siya. Tapos kung ano man ang tutulo pa dun sa takip, kung ano pa tutulo dun sa takip, isasalin ko pa siya. Okay, ito na yung pang 1 litrong buo. Okay, so ayan. Nag-modify ako dito ng imbudo para hindi tumapon yung langis natin. Ayan. Yan, galing lang to sa mineral water. Tinuyok ko siya kasi para hindi mahaluan ng tubig yung ating langis at ilagay dito. Okay, wag na wag po kayong gagamit ng ganito, yung pinaglagyan ng sabon. Kasi mayroon pa rin na matitira doon. Tandaan nyo po ha, ang kalaban ng langis ay sabon. Once na nalagyan ng sabon yan at mas lalong magkakaproblema yung iyong sasakyan. Kasi bakit? Masisira o lalabnaw yung langis. Hindi maganda na malagyan niya ng sabon. Okay, so ayan siya. Isasalin ko na tong buong 1 litro. Ayan siya. Okay. Ayan. Okay, medyo tumumba lang ng Kasi bakit? Pagka nakaganito, 100% ang walang nasasayang. Okay? Yan. Tapos pwede mo nang itaob dyan ng matagal. Okay? Ayan siya. So, ito yung pang 1 litro at kalahati. Okay, so ang laman ng makina ay 1 litro at kalahati na. Okay? Ito naman yung aking kalawa. So, nalagyan ko na ng 1 litro at kalahati. Ito yung pangalawang litro. Okay, so ito yung ikalawa at kalahati. Ayan. So, lahat po yan, pasok sa makina. Okay? Hindi mo naman kailangan ng mamahalin na pangsalin. Kahit ganyan lang, basta dry, yung pinag-anuhan ng tubig, pwede na yan, yung mineral water. Ayan, so ang karga dito ay 2 at kalahati na siya. Okay? Ayan. Okay, so ito naman yung ating 3 litro at kalahati. Ayan, so ayan na siya. So, mas mabilis magsalin pag mayroon kang ganito. Ayan, kahit nagbi-video ka pa, kung nagdi-DIY ka, mas mabilis magsalin. Ayan. So, yan, pwede ko na siyang patuluin dyan. Yan. Tapos, yung mga ito,
tinaob ko lang din kasi magagamit pa din. Yung mga naipon doon sa takip, pwede ko rin ilagay dito. Okay? So, ayan siya. Okay, so na ikarga ko na ang 3.5. Titingnan naman natin sa dipstick kung tama na ba yung kanyang level. Maya-mayang konti kasi bakit? Hindi pa yan agad yung bababa doon. Okay, ang iba kumalat pa sa makina, malalaman mo yun pagka nandun na sa baba, pagka yung matagal-tagal na nano kasi bumaba na siya. Okay, so titingnan pa din natin para makita natin. Okay, ayan, so tingnan natin yung dipstick. Okay, so punasan natin. Ayan, okay. Punasan ko muna. Okay, so pinunasan ko na tapos sinalpa ko ulit. Tingnan natin. Yan. Okay, so ang langis, andito yung level niya. Ayan. So saktong-sakto lang. Ayan, ayan po dito. Ayan yung basa, oh. Ibig sabihin, saktong-sakto lang yung langis hanggang dito, yung 3.5. So 3.5 liters lang ang capacity ng langis ng Toyota Vios. Ayan, so ayan na yan siya. So, tama na yung level, tama na yung dami niya. So, okay na siya. Ayan. So, ayan. Pwede ko na siyang i-cut. So, yun lang po. Pagkatapos niya pagkatapos niyan ilagay yung dipstick, okay ka na. Ito lang din. Huwag mong kalimutan ilagay yung kanyang oil cap. Kasi, kaya importante pa ito na may lalagay kasi pag hindi mo yan nailagay, may hindi maganda ang andar, hindi magandang performance kasi may singaw. Okay, ang iba nila gumagamit ng plies para higpitan. Pero sa akin, kamay lang pwede na. So, ganun lang po. Okay, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para lumago po yung aking channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless.